Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi. Mainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Cellphone! Nako po, natagpuan kay Major. Nako, itong police major na ito ay talagang matindi. Nagtatago ng cellphone. Sa punto pong ito mga kaibigan, kaninong cellphone itong hawak ni police major na natagpuan sa kanya? Mga kaibigan, isa pong importanteng mahalaga na message buhat po dito sa kapatid ni Catherine Camilon. Nakakakilabot. Daman-dama po dito ang sakit na nararamdaman ng kapatid ni Catherine Camilon sapagkat hindi po nabibigyan ng katarungan itong pagkawala ng kanyang kapatid. At siyempre, napakasakit ng nararamdaman ng kanyang mga magulang. Hindi lang po kapatid, nanay ni Catherine Camilon ang nababagalan dito sa paghingi ng hustisya sa pagkawala ni Catherine Camilon. Taong bayan ay napapagalan din po. But sa puntong ito, ay gusto ko pong ibahagi sa inyo ang napakahalaga na hindi napigilan ng kapatid ni Catherine Camilon na si Chenchen Camilon na isiwalat ibunyag kung ano ang nakapaloob dito sa cellphone na natagpuan kay Major na isang pulis na tinuturong utak sa pagkawala. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, mga kaibigan, babasahin ko po sa inyo napaka-tinding message. At ika nga po'y sama ng loob at kapupulatan po ito ng kaunting aral tungkol dito sa gulong ng kaso ni Catherine Camilon. May pamagat po itong ang cellphone. Mga kaibigan, samahan niyo po ako. Dahil lang po Ito po ay message ni Chenchen Manguera Camilon na kapatid po ni Catherine Camilon. Ang sabi niya po dito, ang hirap manahimik at ang hirap din magsalita. Di mo alam pa nagsasalita ka, tahimiking ka na lang din. Nako, matindi po yan. Ituloy po natin, mga kaibigan, at saka pagkatapos po nito ay magbibigay po ako ng public opinion dito. Tagal na, kailan ba ito matatapos? Ultimo, pagbawal lang ng paggamit ng phone, parang hirap na pagbawalan itong suspect. Bakit parang sila yung nagkukontrol ng suspect? Mayroon nga lang ilang pumunta ka lang sa ganito ganyan na bawal gumamit ng phone. Pero kailangan talagang sundin kasi yun ang policy. Ito pa kayang suspect na pwedeng makontak ang kahit sinong gusto niya kontakin para lang ganito. Alam naman na pwede pang gumamit ng phone kahit nasa restrictive custody. Pero yung sa amin lang pwede naman alisin ang paggamit ng phone ng isang suspect. Hindi niya dapat pinag-aaralan. Ano yon? Pag may nangyari na masama ulit, gusto nyo may dadagdag panlulutasin na kaso na pagkatagal-tagal malutas. Eto pa. Ang dali lang noon pero hirap na hirap kayong alisin. Hirap na kami sa paghahanap po. Pero parang lahat na lang nakapaboro sa suspect.
Paano naman kaming pagod ng kaiisip sa kahanap patatanong? Hindi ko na kung alam kung saan ko pa dadaanin itong panawagan na ito. Baka naman. Naku po. Iyan po ang makabagbag, damdamin na message po buhat dito sa kapatid ni Catherine Camilon na si Chencheng Camilon. Maliwanag po mga kaibigan, ang gusto niyang ipunto dito, itong matagal nilang nireklamo na paggamit ng cellphone na natagpuan, huli lagi sa akto, itong si Police Major De Castro na tinuturong utak sa pagkawala kay Catherine Camilon. Naku po, matindi, di ba? Bagamat yan po ay isang message galing po diyan sa kapatid ni Catherine Camilon, yan po ay importanteng mahalaga. Dahil katulad nga po ng nasabi niya dyan, saan niya pa dadaanin ang panawagan? Nakaabot na po siya kay Tulfo, ay medyo wala rin pong nangyari sapagkat tayo po ay magbabase doon po sa investigasyon na humahawak dito na CIDG. Kaya nakakahabag ho doon sa sasabihin niya, saan niya pa dadaanin ang panawagan. Wala na po siyang ibang malapitan. Bagkos nagbigay na po siya ng mga saloobin sa pamagitan po ng message na yan, mga kaibigan. Ang punto de vista po natin mga kaibigan dito, ito po ay matagal ng usapin na ika nga po ay binabaliwala ng mga itong mga nakapwesto na tagapagsalita ng CIDG, ng mga nag-iimbestiga ng CIDG. Itong mga ika nga po ay mga kaanak pinapaikot. Bakit ko sasabihin pinapaikot? Nung unang tinalakay natin ito, ay natalakay na natin ito buhat sa cellphone na ito. Itong according sa interview nitong tagapagsalita ng CIDG, ay titingnan daw po nila kung ano ang magagawa tungkol dito sa cellphone na patuloy pa rin gumagamit ng cellphone itong si Police Major diyan po na nakarestrict. Ano ang sagot? Ulitin ko. Titingnan po kung ano ang magagawa. So, given na yun. Nung una natin tinalakay, unawain po natin, baka bigyan ng aksyon. But sa puntong ito, sa pangalawang pagkakataon, nagkaharap po sa korte. Ito muli sa pangalawang pagkakataon, ang nanay at itong si Police Major, nakitang muli ang cellphone na gumagamit itong si Police Major. But lumabas naman sa social media, itong paliwanag nitong tagapagsalita ng CIDG, na babae ito Uulitin kong muli, ito ay babae na nagpapaganda sa harap ng kamera. Huwag sabihin natin nagpapapugi, babae. Ang galing-galing nyo magsalita sa harap ng kamera. Ba't hindi naman akma naaayon dito sa tinatawag natin kung ano ang gulong ng kaso? Sa pangalawang pagkakataon, tinanong kayo, ano ang sagot nyo? Muling titingnan uli, pag-aaralan, nakakaloko kayo. Pag-aaralan muli, nung unang interview sa inyo, sinabi nyo na pag-aaralan, dito sa pangalawang pagkakataon, pag-aaralan muli, nakakaloko kayo, taong bayan na nagpapasweldo sa inyo. Baka naman, taong bayan na nagpapasweldo sa inyo sa pamamagitan ng buhis. Bagkos magserbisyo kayo ng tunay at tapat. Hindi yung paikutin nyo ang taong bayan. Paano kayo naging kernel? Paano kayo naging general ng mga pulis kayo? Ginagamit nyo lang kayo at nagtatago kayo sa mga ranggo nyo. That's why wala nang magawa. Itong mga kaanak ng biktima, wala nang ibang malapitan. Buti lang may mga vlogger na nagtatanggol sa kanila upang matuntunan ang katotohanan. Nandito kami, mga maliliit na vlogger, hindi kami matutulog at gigisingin ko kayo. Diyan po, mga natutulog kayo sa pansitan. Hindi po kami nagpapakalat ng fake news dito. Katulad doon ang nasabi ko, nagbabatayo ako sa ruling ng video, that's why
kung ano man mga public opinion dito, ang ikangapoy napapanood nyo dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Yan ay pawang nakabase sa ruling ng ating tinatalakay na pinapakita ko po sa inyo. Data po at sa puntong ito ay nagbabase naman po tayo dito sa mensahe nitong kapatid ni Catherine Camilon na ang gusto niyang ipunto dito. Bakit hindi binibigyan ng aksyon ng kinaukulan at puro pangako lang, pag-aaralan itong paggamit ng cellphone nitong itinuturong utak sa pagkawala ni Catherine Camilon? Mga kaibigan, kayo na po ang magsabi. Mga mahal kong taga-subaybay dito sa maliit kong YouTube channel, bukas po ang comment section. Kung ano man ang inyong public opinion, iyan po ay buong puso kong irerespeto. Tama ho ba ang mga pinapahayag ng sino man dito na nag-iimbestiga sa social media? Tama ba na paikutin tayo? Ay sinasabi natin pinapaikot dahil yun at yun din ang balita na nga po sinasabi nila. Pag-aaralan, ganito, titingnan, luluma, tugtugin na yan. Pero mga kaibigan, hanggang dito lang muna. Kita nyo, hanggang ngayon po ay wala pang binibigay na pahayag itong humahawak ng kaso dito. Ay buti pa yung iba. Buti pa yung ibang nga po hindi nag-iimbestiga. Mayroong mga pahayag. Ba't itong mga nag-iimbestiga hindi po natin alam kung nasaan na? Ang dami yung katanungan dito. Nasaan si Catherine Camilon? Hindi po nila matagpuan. Pero sandamakmak ang testigo. 17 testigo mga kaibigan ang nandiyan hawak nila. But imbes na luminaw ang kaso doon sa 17 testigo, lalo hong lumalabo. Talagang malabo ho. Kahit 100 pa ang testigo nyo, kung pagtatakpan nyo ang kasong ito, sinisiguradong ko sa inyo, malabo nga. But kahit isa lang ang testigo nyo, kung wala kayong takipan dyan sa kasong ito, madali hong masolve. Sino pa at kanino pa lalapit ang isang katulad ko na mahirap kapag nagkaroon ng pagkakataon na nga po'y may gustong isumbong sa inyo? Nagsusumbong sa inyo, harapin nyo ng mabuti. O ganito, ba't walang aksyon? May aksyon, no? But very slowly. Hindi ko alam. Yung slowly na yan, ay isang taktika nyo, paraan at nasa ganun po, lituhin ng taong bayan tungkol sa kasong ito. Okay, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Diyan po, mga kaibigan, huwag kayong matakot magbigay ng public opinion. Karapatan nyo po magbigay ng inyong mga public opinion. Pagpalain po tayo lahat. Maraming salamat. Palakpakan.